Hello mga kaprobinsya, good morning and welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya is maglilipat ako ngayon ng aking mga tanim na Madrid de Agua dito at ilipat ko doon sa kabila. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako at ipakita ko sa inyo kung saan ko ilipat. So ayan mga kaprobinsya, ito yung tanim ko na Madrid de Agua. Ayan, ito yung malunggay na tinanim ko. So ito mga kaprobinsya is ililipat ko ito kasi ditong portion na ito mga kaprobinsya is meron tayo ditong gagawin. Ayan. So kukunin ko ito yung mga tanim ko na Madrid de Agua. So yan naman kaprobinsya, tapos ko ng kunin doon sa tinaniman ko dito. Ayan o. So ayan. So dito ko siya itatransfer. Ayan, sa tinaniman ko dito ng mga puno ng saging. Ayan. Para yung puno ng saging is nandun sa baba, tapos dun sa ilalim niya is hindi na magtutubo yung mga damo-damo dito mga kaprobinsya. Para para mas maganda kasi yung shade ng ng puno ng saging sa ilalim is doon yung mga tanim na Madrid de Agua na ito, para mabilis sila lumaki. Okay. So ayan mga kaprobinsya, tapos ko nang itanim yung mga Madrid de Agua na nilipat ko dito. Ayan na. Ayan. So ito na yung nilipat ko dito. Ito. Ayan. Hanggang doon. Ayan. So hanggang dito yan mga kaprobinsya. Yung ayan. Ayan. Nilipat ko. Ayan. So dito kasi yung mga damo is na nagsitubuan na, so kailangan talaga sa susunod linisan. So ayan. So nilipat ko dito kahit hindi ko pa na yung mga damo kukunin ko na lang sa susunod para mabilis silang tumubo at lumaki at maka sila ng kapag kasi yung ulan is kapag tinanim mo na maganda yung yung panahon, merong ulan katulad nito. Ayan o, umuulan na ngayon. So mabilis lang lumaki yung mga Madrid de Agua na ito at mabilis din silang tumubo. Ayan. So ayan, so yung panahon ngayon mga kaprobinsya is nagsang-ayon din sa pagtanim ko ng Madrid de Agua. So ayan, kasi kapag medyo maulanin, yung pagtubo ng Madrid de Agua is mabilis silang tumubo at saka mabilis din silang mabubuhay. So dito naman sa portion na ito mga kaprobinsya is meron tayong gagawin dito. Susunod na lang sabihin ko sa inyo. So ayan talaga mga kaprobinsya, yung may-ari ng lupa dito is napakabuti din at mabaitin mga kaprobinsya. Kahit papaano makapagtanim tayo dito ng mga ng mga pagkain ng ating mga alagang baboy, kahit doon lang yung ito lang yung nire-rent ni Tito, yung lang yung kural na ito lang yung nire-rent niya. Pero dahil mabait din yung may-ari ng lupa,
So hinahayaan tayo, sinasabihan tayo na pwede tayo magtanim dito, ayan. Diyan. Pwede magtanim doon. Ayan, sa kanila dito ang lupa na ito. So hinahayaan din kami magtanim ng mga gulay. So ayan. So yung nagtanim ng nakasama ko yung bata na yun is apo niya yun. Nung batang maliit na kasama ko nagtanim ng niyog. Ayan oh. So meron din ako diyan tanim na mga papaya yan sa paligid. Ayan. So dito yung mga Madre de Agua dito is malaki na din, ayan oh. Yan, malaki na. So ayan. Yung iba dito kasi namatay, okay lang din mga kaprobinsya kahit paano. Meron ding nabuhay, ayan oh. So malaki na din sila. So ayan, yung dating dito na mga lupa is kinuha ko mga kaprobinsya, tapos nilagay ko dito at nilagyan ko ng ng kanal. Ayan oh. Na para dito yung dadaan yung tubig. So ayan, dito kasi sa mga paligid nito mga kaprobinsya, kapag madami na yung ating mga Madre de Agua, isataniman din natin ito. Kasi sayang lang din yung mga lupa na ito na hindi mataniman. So mas maganda din na mataniman kasi yung mga space na ito is tutubuan lang ng mga damo. So ayan, din okay din yung may-ari. Siya din nagsabi sa akin na magtanim dito. At saka hindi po maganda dito magtanim ng Madre de Agua. So sinuggest din sa akin na gawin itong parang parang pan. Ayan. So sa susunod ko lang mga kaprobinsya sasabihin kung anong gagawin natin dito. So ayan mga kaprobinsya, sobrang dami talaga ng water hyacinth. Ayan oh. Sayang talaga. So ayan, hindi naman kasi mauubos na kainin ito ng mga alagang native na baboy kasi madami. So ayan, yung iba tinapon na lang dito, ayan. Tinapon na lang, ayan, doon din sa pan. So ayan, tinapon. So ayan, hanggat dito na rin yung nataniman nila ng palay, ayan. Minamano-mano kinukuha yung water hyacinth, tapos tinatanim ulit yung palay para maganda yung tubo. Ayan. So doon ako nagtanim sa kabila. Ayan, hanggat doon pa yung yung water hyacinth. Sobrang dami. Ayan, sayang. Pero kapag hindi mo kukunin mga kaprobinsya, sayang din yung palay. So ayan. So kailangan talaga kukunin kasi peste din ito sa palayan at mamamatay talaga yung palay kapag magdami na ito. So yung mga nutrients na sana pupunta sa palay is kukunin din ng water hyacinth na ito at mamamatay yung palay. So katulad niyan, no? Yan. Wala nang palay yung water hyacinth ng sobrang dami. Ayan mga kaprobinsya, ito yung water hyacinth na na nakunan ko, na kinuha ko doon. Ayan oh. Nilinisan ko kasi yung mga putik na yun parang hindi maganda sa sa baboy, so hindi niya kinakain. Kapag nilinisan mo, pati ito kinakain din nila. Ayan. So ayan. Ito na din, meron na din akong nilagay sa kanila. Ayan, ubos na din. Ayan. Ubos na din nila. Lagyan natin din ulit. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, ngayon masama yung panahon, ayan no, tumutulan din yung ulan. So maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!